babae yung kinuha natin. Kaya ang daming aligi talaga. Yung iba nga nalaglag na eh. Pero ayan, marami pa rin. Ay, boy, muntikan pa akong makagat. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa pinakasikat at pinakamalaking seafood market or dampa dito sa buong Metro Manila. At hindi lang yan guys, bukod sa ang dami nyo nang pwedeng pagpilian ng iba't ibang klaseng seafood dito, pati sa paluto, yung mga restaurant, ang dami nyo pwedeng pagpilian dito. May hilo kayo kasi maraming choices talaga. Ito yung pinakamalaki. Kaya sikat siya kasi ultimo mga turista, pinupuntahan talaga to. So kami, first time lang namin dito magbablog. Pero normally pag pumupunta kami dito, family dinner, or pag may mga bisita kami, dito namin dinadala. Medyo naging controversial din siya kasi may mga taong na overpriced daw, ganyan. Taasan yung presyo ng pag-offer sa kanila or pati yung mga pagpaluto. So try natin. Lahat puntahan natin. Let's go. Ano po yan? Bakla po, madam. Bakla. Mas prefer ba ang bakla kesa sa babae or lalaki? Babae po, aligi lang po. Aligi lang pag babae. Babae, ma'am. Anong difference nila? Ito po, may itlog. Ito laman. Ah, laman yung isang may itlog. Pag babae, may... Babae, kulay on. Yan yung aligi ni madam on. Ah, okay. Oo nga, kita, no? Pag bakla naman po ito. Hi! Hello ma'am! Magandang hapon po. Ano pong kailangan nating hipon? Meron tayong shrimp, tiger prawns, and big prawns. May mga squid din po. And crabs. Maraming pagpipilian. Yung mga ganito po, good for butter garlic shrimp. And yung medyo malaki po, kailangan po natin ng medyo malaki. Good for tempura. Magkano yung mga ganyan? Yung mga tempura natin ma'am, 850 per kilo. Pero may mga discount naman po yan. Then sa buttered natin, meron tayong 650, 500. Depende po sa size, may malalaki, may maliliit. And then ito naman po yung tiger prawns natin, ma'am. Tiger prawns and jumbo prawns. Jumbo. Kaning ganyan? Yung mga jumbo prawns po, may mga 1.5, 1.2. Depende po sa size. Ito po, galing po na, itong mga tiger prawns po, farm. Tapos yung mga ganito naman po ng mga king prawns, wild. Galing po ng dagat. Okay. Dagat po siya galing. May mga squid. Ito po yung adobo. Pinaka-adobo. Ito po yung adobo masarap sa itlogan. Meron po siyang laman sa loob. Lahat yan meron. Yes po.
Yung pinangkakalamares na. Ang pinangkakalamaris po natin, ito po yung pangkalamaris, ma'am. Kailangan po mahaba kasi i-slicein. And then, ito naman po yung pang-grill. Grilled natin. Magkano per Stop kilo? squid. 650 po per kilo. Yung mga ganito po. Then, meron din tayong crabs. Alimasag. Yes, meron tayong alimasag. Magkano per kilo niyan? Ang per kilo po nito, 700. Pagka fresh, then meron din po tayong live. Ah, okay. So Opo. sabi mo kanina pagka sinabing alimasag, sa Alimasag, wild siya. wild po siya. Dagat po siya galing. Pag crab, farm. Yung alimango po, farm. Ah, okay. yung mga Ngayon mud ko lang crab. kasi nalaman yun. Apo. Galing. Good to know, good to know. Apo. So, yung isa namin pwesto pa ulit, Bong Seafoods. And ito naman po yung mga malalaki naming alimasag. Magkano per kilo? Ang malalaki naman pong alimasag is 950 per kilo. Ooh, ay, Nagre-range siya ng 2 to 3 pieces, 1 kilo. Good for... Ay! Ay, boy! Muntikan pa akong makagat. Good for salted egg and sweet chili butter. And ito naman po yung pampano natin, ma'am. Good for steam with tausi. 450 per kilo. Malaki na Ganyan po siya. kalaki. Mga 2 pieces per kilo, 450 lang po. Then, ito naman po yung malalaki nating lapu-lapu. Wow! Lapu-lapu. marami kayong iba't ibang klase. Marami pong klase ang lapu-lapu, ma'am. Merong tiger, merong genuine, meron pong local lang din po. May senyorita, genuine, ganyan po. Yung mga ganyan, magkano presyo niyan? Ang nag-range po ng per kilo neto, ma'am, 650 po. Per kilo. Nice. And then, ito naman po yung tuna caviar. Good for sizzling. And sigang sa miso, masarap din po siya. Ang per kilo naman po neto, 550 lang po. Per kilo. Nice. Advice ko lang po pag nagpaluto po kayo ng half kilo, make it 1 kilo na po kasi konting difference lang po yung cooking charge para hindi rin po kayo malugi sa cooking charge. Kasi po ang 1 kilo nila almost 80 pesos difference lang po. Kaya much better na magpaluto po kayo ng 1 kilo. Para sulit na. Opo, para sulit na, pwede nyo pong i-take home just in case na sobra po. Kailangan maglagay ng plastic kasi sharp yung nasa pinaka nakakasugat. Yung mga ganito kalaki, ma'am, nag-range po siya ng isang peraso, 1 kilo na po siya. So katulad po niyan, 1 kilo po talaga siya, 1 peraso. So ang presyo ng ganito is depende, may 3,000, may 2,800, depende po sa stocks na dumarating. Kasi if ever pag dumarating yung mga bagyo, mas mahal po siya. Local ba itong mga? Yes po sir, bamboo lobster po, marami pong variant ng lobster. May tiger, may bamboo, may red lobster din po. Ayun katulad po niyan, siya po yung tinatawag na red lobster. So ano, pareho lang lasa? Parehas naman po lasa. Kaso kaya po medyo mahal si tiger kasi mas malaki po yung ano niya. Mas mahaba yung lifespan niya compared sa ganito. Yan, dito yung may Alaskan king crab. Yan sila, oh. Daan. Ma'am, sa scallops, ma'am, anong lutong gusto niyo po? Baked cheese ba? Scallops? Or ano bang normally? Pwede rin po siyang, ma'am, steamed garlic with sotanghon. Sige, doon na lang sa bake. Sa bake na lang po. May cheese na po yun, ah. Yes po, ma'am. Sir, sa squid niyo po, pusit adobo. Huwag daw hiwain kasi may mga itlog. May itlog. Buo lang po. Sa crabs po, ma'am, Oo. Ano ba luto? Ano ba? pwede po siyang sweet chili, butter garlic, ginger onion, salted egg. Pwede rin siyang fried salt and pepper. Pwede rin po siyang hot pot sotanghon, steamed egg So, white. meron din silang pilian dito. Yan. Pwede kayong mamili dyan ng luto. Pero mas May itlog na kulay? Sige. Pwede. salted egg na lang po, tapos tempura, sir. Pwede sige. bang yung ulo? Oh, iwan po yung ulo, sir, para may siksipin pa kayo. Then, lato salad po, ma'am. Ano yung nilalagay sa salad dyan? Ano kahalo niya? Sibuyas kamatis po, ma'am. Sibuyas ka nga.
finally, nandito na tayo sa exciting part. So, ang napili nating restaurant sa paluto natin, Yang Mama. Nagpaluto tayo ng crab, meron tayong lato, meron tayong shrimp, squid, scallop, tsaka itlog ng tuna. Sabihin natin yung mga pinaluto natin, tsaka bawat price. So, dito sa baked scallops, kalahating kilo lang to, 300 yung paluto. So, iba pa yung price dun sa pinagbilan natin. Kita nyo naman yung price kanina, kung magkano natin siya nabili dun sa palengke kanina. Pagdating naman sa shrimp, dalawa yung klase natin pinaluto, isang tempura, tsaka salted egg. So, dito sa salted egg, kalahating kilo, 380 ang paluto. So, dito sa higanting tempura, 300 yung paluto, kalahating kilo lang. Dalawa lang tayo, parang fiesta yung mga in-order natin. So, dito naman, tuna caviar, ang paluto natin, salt and pepper, 250. Yung paluto sa kanya. So again, iba pa yung binayad natin nung binili natin siya. Paluto lang tong price na sinasabi ko sa inyo. So dito naman tayo sa adobong pusit. So kaya hindi namin siya pinaslice kasi may itlog siya sa loob. So para hindi daw masama sa mga sabaw. Kasi madudurog-durog. So ito, isang buong kilo, pinaluto natin ng adobo. 380 pesos. Isang kilo, adobo na. Exciting? Gutom na ako, kumakalam na yung tiyan ko. So, pagdating naman dito sa lato, 200 yung pa-assemble sa kanya. So, may kamatis, sibuyas. Mas pinili namin yung mas malalaking lato kasi may dalawang choices yung maninipis. So, yung mas malalaki, sabi nila mas maalat daw para mas may lasa na. Last but not the least, itong steam na crab na pinuluto natin. Ang bigat nito, 1 kilo, guys. Tapos, yung presyo niya ng paluto, 400 pesos. So, yan, kakaiba tong pinaluto namin kasi normally, pagka steam lang, plain lang talaga. So, ito, may egg white na kasama. So, yung nakapalibot dyan, egg white yan. Kung napansin nyo kanina, habang niluluto siya, may clear siya na sabaw bago ini-steam. So, yun yung egg white. Ayan, no? So, itong kinuha natin, babae to. Kaya, maraming aligya talaga. Yan, 400 yung paluto. Tara, simula na tayo. Kanina pa ako nagugutom. Sa kitchen pa lang takam na ako. Amoy na amoy ko yung pinaka-timpla na nila. So dito muna tayo magsimula. First time ko lang nakakatry nito, yung tuna caviar na tinatawag nila. Yan, salt and pepper. Pina-deep fry lang natin. Siyempre, sausaw natin sa suka. So try na natin. Pakita ko sa inyo So, yan yung pinaka-egg niya. Yan yung loob niya. Wala akong nalalasahang lansa. Ano lang siya, para ka lang kumain ng manok or siguro baboy na dinip fry. Kasi hindi siya malansa, parang ordinary meat lang siya. Kasi siguro malaking bagay na yung paluto natin is salt and pepper. So, pagdating naman sa texture, crunchy siya on the outside. Pagdating sa loob, para siyang mashed potato, yung texture niya. Sobrang lambot. For me, tingin ko, pwede naman siyang iulam. Pero, baka mas bagay siya ng pulutan. Sure ako, ito, si Carter yan. Order niya yan. Paborito niya yan. Patay kay Carter yan mamaya. So, move on na tayo dito sa scallop. Kung makikita nyo naman kanina kung paano siya niluto, dun pa lang, natakam na ako. Kagat na. Diba? Alam mo yung pagkakagat mo dun sa pinaka-scallop, alam mo yung parang may nag-pop, may sumabog, tapos may katas. Sarap din ang pagkakagawa nila dito. Solid. Nasa pangalawa pa lang tayo, napaka-solid ng mga order natin. Ang nagustuhan ko dito kasi yung pinaka-scallop, manamis-namis na. Alam mo yung sumabog yung juice, tapos nabalanse nung pagiging maalat nung cheese. Tsaka ang maganda dito guys, malalaki yung mga scallops. Tapos alam mo yung may pagka-buttery pa siya. Nag-mix na lahat Pagiging matamis, yung alat nung cheese, tsaka buttery. Sarap to, masarap. So yan, pangatlong try natin. Dito na tayo sa tempura. Yung pinaka-bestseller nila dito. Yung pinagmamalaki nila. Kilala sila dahil dito sa tempura. Sa mga kumakain na talaga dito sa Yang Mama, alam nila na masarap magtempura sila dito. Habang binababad natin siya dito, quick kwento na rin. So dito sa Yang Mama, kaya napili namin dito guys, para hindi na kami mahirapan mag-scout. Kasi pag kami mga pamilya kami or may mga bisita, dito talaga kami kumakain. Pati sila Carter, yung family niya dito kumakain. Pag may mga meeting ng mga sa business. So dito talaga kami kumakain. So, alam namin na talaga na ganito sila maghanda, ganito yung timpla nila, ganito yung quality ng luto nila. Hindi sponsored to, ha? Namalengke kami, nagbayad, tsaka dito, magbabayad kami. So, lahat ng mga bisitang dinala namin dito, especially yung mga taga-abroad, tuwan-tuwa at nasarapan. So, ito yung pambato nila, yung tempura nila. Tsaka ang maganda dito sa tempura nila, yung sa iba kasi nagko-curl. Sa kanila talagang diretso.
'Di ba? Syempre, alam naman natin pag tempura, ang pinakamagaling dyan, mga Japanese restaurant. So, yung style ng luto nila ng tempura, para ka na rin kumain sa legit or authentic na Japanese restaurant. So, si Carter, gusto niya yung medyo malabsana pagdating sa tempura. Binababad talaga niya. Yung tipong malambot na yung pinaka-tempura. Ako gusto ko medyo may texture pa. Yung mabilis lang, ididip mo lang. Galing ng pagkakaluto nila. Ito yung tipo ng tempura na gusto kong luto. Kahit sa pinakalasa eh. Kasi nandun na rin naman yung tamis ng shrimp eh. Yung pinaka-butter pa nila, may lasa. At ito pa guys ha, yung iba na weirdohan sa akin, pero pati itong pinakabuntot, kinakain ko yan. Lalo na pagka tempura, malutong, kinakain ko, pati ito eh. Matunog-tunog oh. Okay, so move on na tayo dito sa salted egg shrimp. Kita nyo naman kanina yung pagluto sa kanya. Uy! Siyempre, hindi natin pwede palagpasin yung pinaka-ulo. Hindi tinatapon yan. Yan, oh. Lasang-lasa mo yung butter. Tsaka yung, alam mo yung dilaw ng salted egg, yung pinaka-yolk. Kasi ako, sa salted egg, mas gusto ko yun eh. Kasi yung alat nandun sa puti eh. Ito, lasang-lasa ko yung pinaka-dilaw. Hindi siya maalat, mas creamy siya. So guys, dito sa Young Mama, kahit dati pa, wala pa siguro kaming anak ni Carter. Makain na kami dito. Family niya, ganyan. Or pag kami mga bisita kami galing sa ibang bansa, yung sa relatives ko, dito namin dinadala. Yan. Siyempre, magkanin na tayo konti. Salted egg. Isa din yan sa okay na paluto dito sa kanila bukod sa tempura. Samahan natin ng suka. Yan. Kahit sausaw niya yung shrimp doon. Bagay rin sa suka yung salted egg shrimp. So next na tayo, lato. So kuha na lang tayo ng lato. Oh, yung haba. Pili tayo ng konti lang. Yan. Pambalanse. Okay? Sausaw natin sa suka. Dalawa lang naman kami kakain ni Carter eh, so dito na ako kumuha. Alam mo yun yung every kagat mo, sumasabog. Puk, 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 puk. Ang daming sabog. Tsaka every sabog niya, doon mo malalasahan yung alat. Nandun yung alat sa loob. Nandun sa juice. Sabayan natin ng kamatis. Konting sibuyas. Ayan. Actually, yung alat nito, parang kumain ng salted egg na may kasamang kamatis tsaka sibuyas. 'Di ba bagay yung salted egg doon? Yung talagang pinagbiyakan mo ng salted egg kasabay nung sibuyas tsaka kamatis. So, parang yun yung nabibigay niyang alat. Tsaka hindi lang yun guys ha, nakaka-cleanse siya ng palate. Ang binibigay niya kasi, alam mo yung freshness, yung lamig, sakto kasi malamig siya eh. So yun, kung gusto mo magpahinga muna sa puro daming ulam, puro prito or maraming sauce, pang balanse, pang pahinga, tapos ready to fight ulit. So dito na tayo sa crab. Yun no. Babae yung kinuha natin, kaya ang daming aligi talaga. Yung iba nga nalaglag na eh, pero ayan, marami pa rin. Wow, grabe. Pinakasimpleng lasa, steam lang. Parang ang sarap lagyan din ng suka nito, pero mamaya na. Sariwang-sariwa yung lasa. Lagyan natin ng suka. Yan no. Yan, ooh. Sorry mapapakuha na ako ng kanin, kinamay ko na. Alam niyo malaking bagay na may mga white egg na tinama. Parang nagkaroon pa siya ng juice, nagkaroon pa siya ng sabaw, mas naging juicy pa. Hindi nasa-sacrifice yung lasa ng pinaka-crab. Kasi sa paligid lang naman siya nilagay eh. So ito yung egg white. Kung kanina nakita niyo yung niluto, so yan yung egg white. So yan. Uy, kunin natin to. Grabe. Ang creamy niya. Oh, yan yung pinaka niya, oh. So, dito naman tayo sa sipit or claw. So, nakrak na yan. Yun, oh. Isang buo. Let's go. Kailangan may rice. Siyempre, sausaw naman natin. Ayan yung mga egg white, oh. Grabe. Tapos ayan pa yung mga ibang aligi. Ayan, okay. Kuha tayong konti. Yun. Katas lang to ng pinaka-crab tsaka egg white.
Pero siguro, kanya-kanyang preference, kanya-kanya ring atake. Pwede rin naman yung mga ibang luto nito. Pwede kasi may mga salted egg. Meron din yung mga sweet chili. Pwede rin yung salt and pepper. Marami sila iba-ibang choices, iba-ibang klaseng luto. So kami, ito lang yung pinili na. Pero marami sila. Marami kayong pwedeng pagpilian. Ito naman dito tayo sa, nakita niyo yung juice? Grabe. Ito yung shell. Grabe yung juice. Ayan, kumakatat. Dami pang laman. Grabe. Ayan pa yung iba. May aligi pa dito. Ayan pa guys. Dami pang aligi. Babae nga talaga. Good choice. Laman pa to eh. Ayan aligi pa. Meron pa dito sa kabila. Sulit to. Last but not the least, syempre, itong adobong pusit. Hinuli natin to dahil magkakamantsa yung ipin natin. Tsaka maiipit siya sa braces. So yan yung mga squid. May mga malalaki ng konti, may mas maliliit. Pero kagaya ng sabi ko kanina, hindi natin pinaslice para yung itlog sa loob hindi magutay-gutay. Tsaka yung pinaka-ink, syempre, di ba? Dito na tayo sa mas maliit kasi alam natin kakabit sa braces natin eh. Let's go. Grabe. Type ko yung lasa nito. Alam niyo kung bakit? Kasi nandun yung may pagkamaasim siya ng konti. Pero bagay na bagay. Slight na tamis, slight lang, pero mas nangingibabaw yung asim. Sarap ng sauce. Tsaka ano siya yung lapot niya. Nung pinakatinta na sabaw. Yan. Sarap ng timpla nila dito Kasi tagal na namin last kumain dito eh. Yan. Kuha pa tayo. So, sarap. Alam niyo ba, meron akong i-share lang. Pag kumakain ako ng adobong pusit, pinaka-ayokong na-experience. Kasi ang sarap ng kain ko. Tapos biglang may makakagat ako na isang buong paminta. Alam niyo yung malaki? Yun yung ayoko yung may nakakasama sa loob. So, luckily, hindi sila gumamit ng isang buong paminta dito. Tsaka gusto ko yung atake nila sa pinaka-adobo. May slight na tamis, pero asim. So, nag-order din tayo ng fresh buko juice. So, kada mababawasan natin, lagay tayo ng ice. Kasi, syempre, hindi siya malamig. Pero yan, medyo malamig na siya kasi nakapaglagay tayo kanina. Very refreshing. So, yun. Oh my gosh. Grabe yung mga sabog sa bibig, yung mga lasa ng mga in-order natin. So far, sa mga in-order natin, walang tapon. Lahat masasarap. Siguro, ang pinaka nangingibabaw sa akin na pinaka nagustuhan ko, adobong pusit siguro. After ng adobong pusit, tempura, yung salted egg shrimp, crab, scallops, tsaka ito na. Kasi originally, si Carter naman yung mahilig dito eh. Hindi ako mahilig sa yung egg ng mga isda. So, for Carter yan. So, for me naman, kasi may mga iba nagsasabi, di ba? Yun yung parang naging usap-usapan dito. Yun nga, may mga overpricing, ganyan. May mga naka-experience daw na ganyan, blah, blah, blah. So far, sa tagal naman namin ng kumakain dito, sa Dampa, sa Makapagal, sakto naman yung presyuhan nila. Siyempre, kung wala kang alam sa pamamalengke or wala kang alam sa mga pricing dito sa luto, siguro matataga ka talaga, di ba? So siguro kung hindi ka nag-canvas, syempre kami ang ginawa namin kanina, nilibot talaga namin lahat para ma-compare namin yung price ng bawat isa, di ba? Kasi syempre paulit-ulit lang naman yung tinda nila sa palengke. Tsaka syempre, yung price nila dito, hindi nyo pwede i-compare sa mga wet market na malalapit sa inyo. So syempre dito commercial di ba? Tourist spot, kaya iba yung pricing talaga nila. Hindi pwede i-compare sa mga ibang palengke. For me naman, fair naman yung naging price nila. Sa palengke natin kanina, naka 2,600 plus, ganyan. Basta makikita nyo na lang dyan sa screen kung magkano naging total natin. Hindi tayo umabot ng 3,000. Tapos pagdating naman dito sa paluto natin, 2,000 plus din, 2,200 plus, 2,200, tapos, ayan. Kasi nag-order pa tayo ng rice, tsaka may drinks, tsaka service charge. So, total 2,600, 5,000 plus. Para dito sa napakadami yung in-order. Sa ganito kadami. More than 5 people or 6 people kayang pakainin ito. So, sulit naman for me. Fair yung price. So, nasa sa inyo kung saan nyo gustong, syempre sa palengke, marami kayong choices kung saan nyo gustong bumili. Pagdating naman sa restaurants, marami rin kayong choices. So, nasa sa inyo. Especially kung may binabalik-balikan na kayo dito. So, yun lang for me. Dito lang kami madalas kumain ni Carter. Tsaka ng family niya. So, yun lang. Hindi na namin patatagalin pa. Enjoyin na namin to. Maraming salamat sa panonood nyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to comment na rin sa mga gusto nyo pa i-recommend sa amin. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye!
maraming choices talaga. Ito yung pinakamalaki. Bukod sa ang dami mo nang pwedeng pagpilian ng iba't tumalsik yung lahoy ko. Teka lang ako. So, yun lang. So, sa mga... so, yun. Ba yan?